Magandang araw. Ngayon ay ipapakita ko kung paano i-edit ang prices, at iba pa dito sa auto-estimate sheet nitong workbook. Ipapakita ko rin kung paano magdagdag ng items manually. Para mas maging madali ay magbubukas muna tayo ng isang sample project. Ito ay isang 2-story laboratory school building. Meron po itong 7 panel board lahat. 3 sa ground floor, 3 sa second floor, at ang pampito ay ang MDP o main distribution panel kung saan ay sa ground floor rin ito nakalagay. Sa unang 3 panel sa ground floor, isa dito ay para sa kombinasyon ng lighting loads, receptacle outlet, at mga special loads. At ang ikalawa at ikatlong panel naman ay sinusuplayan ang mga air conditioning units. Ganito rin po ang setup sa second floor. Ang lahat ng panel ay dito na kumukuha ng power supply sa main distribution panel o MDP. Bagaman ay sobrang dami ng mga electrical loads at panel boards dito sa plan, ay sobrang dali lang ang paggawa nito ng detailed materials and labor estimate dito sa workbook, dahil sa ang workbook na ito ay otomatikong nagge-generate ng detailed materials and labor estimate pagkatapos sa paggawa ng schedule of loads. I-click lang ang dalawang buttons na ito at otomatiko nang lalabas ang material and labor estimate, at ang kagandahan po nito ay editable po itong detailed estimate. Magagawa mo dito na ma-edit ang material name, quantity, at ang mga prices. Pangalawang paraan, ay ang pag-iba ng material price mismo dito sa library sheet. Ilagay mo lang price mo dito at i-click muli ang dalawang buttons. Dito makikita na na-update na ang presyo ng materialis na nakalagay pagkatapos na nalagyan ng override price sa library sheet. Ngayon ay ituturo ko naman kung papaano mag-add o magdagdag ng materyales dito sa detailed estimate. Ang mga materyales na hindi naisali sa schedule of loads, kagaya ng mga electric meter, transformers, generators, automatic transfer switch, fire alarm systems, at iba pa ay sobrang dali na lang din po dito idagdag sa detailed estimate. Ang gagawin lang natin ay punta lang tayo dito sa bandang ibaba, at pagkatapos ay mag-select at mag-add po tayo dito sa mga items, ilagay lang natin kung ilang units at i-select at dito sa may bandang gilid. Dito ay automatic na rin po lalabas ang kani-kanilang mga prices. Kung wala naman sa mga pagpipilian ang mga materyales na i-add nyo ay pwede rin kayo na mag-input po dito sa blank, input nyo lang po dito lahat pati na ang prices. If tapos na ma-input lahat ay click lang po natin ulit itong dalawang buttons. At dito ay makikita po natin ang mga items na ating mga dinagdag. Kung gusto nyo naman ng shortcut na pag-add, ay ito po ang gagawin. Tingnan lang po natin ang mga numbering dito sa row sa may bandang gilid. Kung mapapansin nyo, merong mga row na naka-hide. Ang ibig sabihin lang nito ay pwede nyo ito ma-unhide at malagyan dito ng materyales manually.
Sana po ay nagustuhan nyo ang workbook na ito. And by the way, meron din pong mga electrical analysis dito sa kabilang sheet at conduit sizing calculator, which is input na lang din po ang gagawin, with showed solutions and ready to print na. Kung gusto nyo po i-avail itong workbook, ay mag-message lang po sa ZMK Electrical Software Facebook page. Send po namin ang drive link. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.